Good morning, good morning, good morning. So ngayon dito tayo sa Alnada Park. Today is 10 February 2024 and the weather is so cloudy. The temperature is around 15 to 16 degrees Celsius. Hindi siya ganong kalamig pero ramdam mo. Ayan. Chill lang. Chill ride. On a Saturday morning. Antayin natin yung araw, baka sakaling sumilip at maarawan tayo. Diba? Dagdag sa ating exercise. Siyempre maganda rin yung benefits ng sun sa ating. Vitamin D, vitamin D, tsaka vitamin E. Yeah. Habang nag-chill tayo, may share ko lang yung isang quotations na nakita ko back 2009 I believe, if I'm not mistaken, sa Baguio City. That was when we had our JPIA conference at Hotel Elizabeth. Parang Region 3 JPIA conference. So lumaban kami doon. Siyempre, pabibo ako. Kahit di marunong sumayaw, sumasayaw ako na. So, ayun. Habang naglalakad kami ng mga friends, shoutout to Irene Cabrera. Sabi niya, dun sa quotation na nakadikit dun sa G, life is short. Don't make it shorter. And it's true. Diba? Parang, one of the life-changing quotation ko yun. Okay? Parang enjoy lang, chill lang. Don't worry about things. Sabi nga sa Bible, do not be afraid. Huwag kang matakot. Anong kakatakutan mo? Bakit tayo nag-worry? Diba? Bakit tayo namumblema sa mga problema hindi man dapat problemahin? Sabi nga ni Tony Gonzaga, sabi niya, ang problema, magiging problema lang yan kung iisipin mo. Pero kung di mo iisipin ang problema, hindi siya magiging problem. Diba? And then one time I attended the feast by Bo Sanchez. Sabi niya, focus on the solution, not on the problem. Sabi niya, so kapag may problema, huwag mong isipin yung problema. Isipin mo yung solusyon kung paano mo susolusyonan yung problema. Which tama din naman. Diba? I always say that to my colleagues in my work. Sabi ko, what's the problem? Okay, we already identified the problem. And then, let's focus on the solution. Kasi minsan, madalas, pinag-aawayan na yung problema. They don't focus on the solution, which is dapat, di talaga ang dapat i-focus na. So, do not be afraid. Tsaka, isipin mo, no? Sa personal na buhay, madalas nag-worry tayo. Siguro ito, may share ko lang. Kanina kasi nakinig ako ng isang homily. Sabi niya, imagine 100 years. After 100 years, lahat tayo deads na. Lahat tayo nilibing na. Inilibing kasama yung mga problema natin. Inilibing kasama yung mga worry natin. Inilibing lahat ng sakit na nararamdaman natin. Diba? So, lahat ng mga ari-arian natin, mga pinagpaguran natin, iba na yung makikinang. Iba na yung nakatira sa bahay na ipinundar mo. Maybe the car that you invested or bought, na-scrap na after 100 years. Or kung magandang maintenance nung nakabili, existing pa pero lumang-luma na. Parang wala nang value. Tapos yung mga pera natin sa bangko, yung mga properties, mga land, pinag-aawayan ng mga kaapu-apuhan mo. Kaya parang we are living thinking of the future and worrying about it. Pero after few years, hindi na natin pakikinabangan. So why worry about it? Diba? Nabanggit ko kanina, life is short. Don't make it shorter. Diba?
Kasi minsan, ang stress, ang worries, ang pag-iisip ng mga problema, yan ang makakatulong para mapaikli yung buhay natin. Diba? Pag may problema tayo, isip tayo ng isip. We don't eat sa oras. Iniisip natin. Inaaway natin yung mga tao. Nagiging mainit yung ulo natin. Sinisisi natin yung iba. Which is, yung kapalaran naman natin is tayo naman ang gumagawa. Diba? Sabi nga nila, what decision you have made in the past made you who you are and where you are right now. And what decision you're going to do today will define your future, di ba? So, kailangan matuto tayong mag-decide. Kailangan aralin natin yung mga decisions natin sa buhay. Parang ganun. Diba? So, may share ko lang, lately, binalik ko yung hobby ko for painting. It's basic painting. Hindi naman siya ganun ka-complicated na paintings. 5 yung nagawa ko ngayon. And all those paintings has Bible verses. Nilalagyan ko siya ng Bible verses. I-share ko yung 3 na recently ko lang ginawa. Nung February 8 ko lang natapos yung 3. And I gifted it to my mom and dad na uuwi na for good sa Philippines. Yung first painting, ang sabi niya, be not afraid. Huwag kang matakot. I believe, do not be afraid, fear not. Huwag kang matakot was mentioned in the Bible like 365 times. 365 times means 1 per day, di ba? Kasi in a year, we have 365. Well, this year is an exception because we have 366 days because it's a leap year. So, sabi niya, huwag kang matakot. Do not be afraid. Sinasabi ko kanina, huwag kang matakot kung may mga problema ka, may mga winong-worry ka. Kapit lang, di ba? Sabi nga dun sa isa pang verse sa Bible, kung ang mga ibon nga, di ba, mahal ng Diyos, He feeds them. Diba? What more pa ikaw na tao na nilikha niya sa kanyang kuwangis? Papabayaan ka ba niya? Mas love niya ba yung ibang creatures? Diba? So, be not afraid. Lord is always there. Diba? Parang kailangan kapit ka lang. Dun sa Mark 11:22 sabi niya, have faith. Manalig ka. Magtiwala ka. Maniwala ka sa kakayahan niya. Hindi ka niya papabayaan. Sabi nga nila, kapag nagkaroon ka, sabi nga sa Bible, pagka nagkaroon ka ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng seeds ng mustasa, diba? Mustard seed. Sabi, you can move mountain. Imagine, kung ganun lang kaliit ang faith mo, you can move mountain. Now, what more kung mas malaki pa? Diba? So, lahat isurrender mo lang kay Lord. Lahat ng problema mo, lahat ng worries mo, lahat ng inaalala mo, isurrender mo lang kay Lord. Hindi ka niya papabayaan. Pero syempre, sabi din sa Bible, faith without action is nothing. Diba? Sabi niya, ang pananampalataya na walang aksyon, wala din. Sabi mo, Lord, sana magkapera ko. Isusurrender ko sa iyo. Pero hindi ka naman nagtatrabaho. Paano ka magkakapera? Di ba? Parang kailangan yung pananampalataya mo, samahan mo ng mga gawa. Di ba? Sabi mo, gusto ko na pang bumayat, Lord. Gusto ko na pang... Pero ang ginagawa mo, kain ka ng kain. Parang kailangan yung paniniwala mo, sabayan mo ng gawa. Yun yung isa, pangalawa dun sa paintings na shinare ko. Pangatlo, sabi niya, I am with you always. Ayan, sa Matthew 28:20. I am with you always. See, ang sweet-sweet talaga ni Lord. Ang bait-bait ni Lord. Hindi ka niya papabayaan kasi lagi siyang nandyan para sa'yo. Kasi madalas, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Lumalayo tayo sa Kanya. But then, hindi niya tayo binibitawan, hindi niya tayo pinapabayaan. Diba? Ang bait niya. Ganun niya tayo kamahal.
sa yung favorite verses ng lahat for sure, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So yun lang panghawakan natin, di ba? Panghawakan lang natin na mahal tayo ng Panginoon. He loves us so much that He's willing to sacrifice His only begotten Son. Di ba? Parang dun pa lang dun pa lang parang di ka nasusuko. Dun pa lang dapat di ka na mag-worry. Di ba? Dun pa lang dapat parang lagi kang stress-free. Di ba? Kailangan isuko mo lang sa Kanya, isurrender mo. Huwag kang matakot. Di ba? Magtiwala ka. Kasi lagi naman siyang nandyan para gabayan ka. Di ba? Ang sarap lang mabuhay, kaya dapat mabuhay tayo ng may saya, ng may ligaya at pananampalataya sa Panginoon. Di ba? So that's it. I hope you enjoy my Bible sharing, and looking forward to share more Bible verses to you while doing my exercise. Keep safe, stay healthy, and pray it works.